Ang pamilyar na asul na liwanag ng Instagram ay sumasalamin sa aking nga mata habang ini-scroll ko ang aking feed, isang panandalyang pahinga mula sa press release na aking binuo buong umaga. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng bintana ng aking opisina sa Makati, na lumilihang salit-salit na guhit ng liwanag at anino sa aking mesa. Isa na namang araw sa Santos PR Communications, isa na namang deadline na kailangang tapusin. At pagkatapos ay nakita ko ito, nanigas ang aking daliri sa gitnang pag-scroll. Kumislap ako, sigurado akong nakakamali lang ako. Ngunit hindi nagbago ang imahe. Ang kapatid kong si Bea, nakapatong ang salamin sa kanyang ilong, may hawak na kopitang champagne, nakahiga sa harap ng isang yate. Ang turkesang tubig ng Palawan ay nakalatak sa likuran niya na parang isang perpektong backdrop. Ngunit hindi ang karagatan o ang kanyang designer na swimsuit ang nagpatigil nga aking mundo. Ito ay ang bagay na kaswal na hawak niya sa kabilang kamay. Isang kislap ng ginto na tinatamaan ng sikat ng araw. Isang parihabang piraso ng plastik na may nakaukit na pangalan ng aking kumpanya sa ilalim. Ang aking gold business card. Hindi bulong ko. Biglang nanlamig ang dulo ng aking madaliri, pinalaki ko ang imahe, ang puso ko'y kumakabog sa aking dibdib. Walang pagkakamali, Santos PR Communications, at ang pangalan ko sa ilalim nito, nanuyo ang aking bibig. Naramdaman ko ang panginginig sa aking magakamay na walang kinalaman sa aking kape kaninang umaga. 4 na araw na ang nakalipas. Nakaupo ako sa tabi ng kamangang aking ina sa ospital, ipinapaliwanag ang bagong car na kinuha ko. Si Nanay Elena ay kararating lang mula sa operasyon sa tuhod, ang kanyang mukha ay maputla laban sa puting unan, ang kanyang nga uban ay nakakalat na nakpamuha sa kanya na mas matanda sa kanyang 12 taon, para lang ito sa mga gastusin mo sa rehab. Nay, paliwanag ko, inilalagay ang maliit na card sa kanyang palat. Mga maliliit na bagay tulad ng gamot, kopais at transportasyon, namuo ang luha sa kanyang nga mata. Hindi mo naman kailangang alagaan ako ng ganito, Clara. Ganyan naman talaga ang nga anak, Nay, sagot ko, pinipisil ang kanyang kamay. May maliit lang na limitasyon yan. Gamitin mo lang kapag kailangan mo para sa pagaling mo, okay? Ang alaala ay naglaho nang tumuno ang telepono sa aking opisina na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Sinagot ko ito nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Clara, anak, boses nga, aking ina ang narinig ko, na kakaibang masaya. Nakita mo na ba ang nalitrato ni Bea? Ang gandang resort, di ba? Sinabihan ko siyang padalhan akong totoong postcard, pero alam mo naman yun makakalimutin. Humikpit ang hawak ko sa telepono. Namuti ang aking nga buko. Nay, sabi ko, ang boses ko'y nakakagulat na kalmado. Kumusta ang bakasyon ni Bea? Naku, nag-enjoy siya ng husto. Sakto, yan para sa kanya pagkatapos ng masakit na breakup nila. Sobrang sipak pa naman magtrabahong batang yun. 3 taon nang walang matatak na trabaho ang kapatid ko. At paano niya binabayaran lahat yan? Isang pag-alinlangan, sapat na katagal. Siguro nag-ipon siya. Isang malabong alaala ang lumitaw, si nanay na humihingi ng pangalawang card ilang buwan na ang nakalipas nung abala ako sa mga kliyente, isang hiling na halos hindi ko na napansin, isang bagay tungkol sa mga emergency at pagsubaybay sa mga gastusin ng pamilya. Pinahintulutan ko ba talaga ito? Pinilit kong alalahanin ngunit wala akong makita. Tinapos ko ang tawag sa aking ina at agad na nak-text kay Bea. Paano mo binabayaran lahat yan? Halos agad-agad ang tugon. Salamat sa card mo, te. Huwag kang mag-alala, gold naman to. Nanginginig na talaga ang aking mga kamay. Tinawagan ko ulit ang aking ina. Elena, sabi ko, ginagamit ang kanyang unang pangalan, isang bagay na ginagawa ko lang kapag galit na galit ako. Mayroon ka rin bang isa sa mga business card ko? Isang mahabang katahimikan, baka kumuha akong isang card para sa mga emergency, sa wakas ay inamin niya. May narinig akong kaluskos. Oh, narito sa akin, at binigyan mo si Bea ng isa?
Clara, sobrang stress niya kasi nitong nga nakaraang araw. Kailangan niyang pahinga. Napahawak ako sa gilid ng aking mesa, pinatatag ang sarili. Hindi mo desisyon yan. Business account ko yan. Huwag kang masyadong madrama. Bakasyon lang naman yan. May matagumpay ka namang negosyo. Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot at binuksan ang aking banking app. Ang nga numero ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Eksin talatelen utondatelin tasel samga singgil sa nakaraang linggo. Mga panunuluyan sa resort. Mga mamahaling butike. First class na pamasahe sa aeroplano. Mga spa treatment. Lahat mula sa isang IP address na namula sa hotel ni Bea sa tabing dagat. Isang abiso sa email ang lumitaw. Mula sa concierge ng resort, kinukumpirma ang isang paparating na sunset cruise para kay Miss Santos at isang kasama. Kalakip nito ang isang larawan ng card na nasa file, ang aking buong legal na pangalan. Clara Reyes Santos. Tinawagan ko ang aking ina sa huling pagkakataon. Alam mo ba ito tungkol saan? Depensibo na ang kanyang boses, marupo, 2,800,000 piso. Nay, yan ang ginastos ni Bea sa isang linggo. Imposibleng ganyan kalaki, sabi niya. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses, ganun kalaki. At kailangan kong malaman kung alam mo ito. Isang buntong hininga ang narinig sa linya. Kailangan lang ni Bea ng pahinga. May matagumpay ka namang negosyo. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig. Hindi lang ito pandaraya. Ito ay identity theft na binalot sa pagkakasala ng pamilya. Ang pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa pera. Ginamit nila ang pangalan ko, ang aking reputasyon, ang aking makredensyal sa negosyo. Tinapos ko ang tawag ng walang anumang salita at humarap sa pader ng aking opisina. 3 naka-frame na parangal ang nakasabit doon, mga pakilala mula sa PR Association of the Philippines para sa mga kampanyang binuo ko mula sa wala. Mga testimonya ng kliyente, ang pisikal na manifestasyon ng 7 taon ng pagtatrabaho. Hindi lang ito tungkol sa pera, bulong ko sa walang laman na silid, ang aking boses ay tumitigas sa bawat salita. Pangalan ko ito. Ang katapusan ng linggo ay parang isang larangan ng digmaan. Ang asul na liwanag ng aking laptop ay sumasalamin sa aking sala habang ang liwanag ng Sabadong umaga ay tumatagos sa mga kurtina. Halos hindi ako nakatulog. Nanunuyo ang aking mata habang sinusuri ko ang bawat transaksyon mula noong nakaraang buwan. Ang timeline ay nabuo ng may devastang kalinawan. Ang unang singil Louis Vuitton na maleta. 250,000 piso ay lumitaw isang araw pagkatapos kong umupo sa tabing kama ng aking ina sa ospital. Habang si Nanay Elena ay hilo pa mula sa mga gamot pagkatapos ngang operasyon, si Bea ay nag-swipe na aking gold card sa isang designer store. Diyos ko, bulong ko, nag-scroll pa. Ang packbook ng resort ay ginawa 2 linggo bago pa ang operasyon ni Nanay. Hindi ito oportunistikong pagnanakaw. Ito ay kinakalkula, pinagplanuhan. Isang plano na isinagawa habang inaayos ko ang transportasyon ni Nanay sa ospital at naghahanap ng pansamantalang nurse. Binuksan ko ang Instagram ni Bea sa isa pang tab. Ang kanyang pinakabagong post ay nakpapakita sa kanya na nakahiga sa isang pribadong deck, isang infinity pool na umaabot sa abot tanaw. Ang caption ay, "Living my best life. Blessed. Luxury travel, VIP status." Bawat nakatag na brand ay isang bakas nga aking ninakaw na kredito. Nakping ang aking telepono na may abiso sa email mula sa concierge ng resort. Pinilit kong buksan ito. Dear Miss Santos, gaya nga iyong hiling, lahat ng singil ay inilagay sa business account ng iyong kapatid. Ang champagne testing ay nakumpirma na para bukas ng gabi. Sumikip ang aking tiyan. Partikular niyang inutusan silang singilin ang aking negosyo. Hindi lang ginagamit ang aking card, kundi sadyang ginagamit ang pangalan ng aking kumpanya. Naging kamao ang aking mga kamay, ang mga kuko ay bumaon sa aking mga palat. Dumating ang Lunes ng umaga na may kalinawan na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang araw. Ang maopisina ng Reyes Law ay nasa
12 palapa ng isang gusali sa BGC, puro salamin at makintab na kahoy. Si Ate Lena Reyes, isang corporate attorney at paminsan-minsang kliyente sa PR, ay bumati sa akin ngang isang matatag na pakikipagkamay at may pag-alalang mga mata. Mukha kang pagod na pagod, Clara, sabi niya, habang ginagabayan ako sa kanyang opisina. Salamat sa pagtanggap sa akin sa maikling abiso. Umupo si Ate Lena sa likod ng kanyang mesa. So, inubos ng kapatid mo ang credit card ng negosyo mo sa isang bakasyon sa probinsya. Inilagay ko ang folder sa kanyang mesa, mga talaan ng transaksyon. Mga screenshot, email, text, lahat ay maayos na inayos sa aking walang tulok na katapusan ng linggo. Kailangan kong malaman ang aking mapagpipilian, sabi ko sa kanya. Tiningnan ni Ate Lena ang madokumento ng may kasanayan. Nang tumingala siya, direkta ang kanyang tanong. Sibil o kriminal, ang salita ay nanatili sa hangin sa pagitan namin, mga kasong kriminal laban sa sarili kong kapatid at sa sarili kong ina bilang kasabwat. Ang ideya ay dapat mag-atubili sa akin, ngunit sa halip ay naramdaman ko ang isang malamig na determinasyon. Pareho. Tumango si Ate Lena, walang pahusga sa kanyang ekspresyon. Magsimula tayo sa card issuer. Magahain tayo agad ng fraud claim. Obligado silang i-freeze ang account at mag-imbestiga. At ang masingil, hindi kayang akuin ng negosyo ko ang ganitong dago. Sasagutin yan ng business insurance mo sa ilalim ng theft protection. Ibabalik ngang insurer ang pera sa iyong kumpanya, tapos hahabulin nila si Bea sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na subrogation. Maghahain din tayong reklamo laban sa issuer dahil sa pagkabigo nilang i-flag ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon na ito. Mga internasyonal na singil, mga mamahaling pagbili, dapat na trigger na niyan ang kanilang mga security protocol. Sa sumunod na oras, hinimay namin ang kaso na parang mga siruhano. Dalawang malinaw na kalaban ang lumitaw. Si Bea, ang pangunahing naktaksil, na ang psikolohiya ng entitlement ay makikita sa bawat transaksyon, at si Elena, ang enabler na nagpahintulot sa pangalawang card kahit alam niyang hindi kayang tiisin ng negosyo ko ang ganitong pinansyal na dago. Naintindihan mo kung ano ang nakataya dito, sabi ni Ate Lena. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. Tumango ako. Ang reputasyon ng aking negosyo kung malaman ng mga kliyente na kami ay mahina sa pananalapi. Ang aking relasyon sa pamilya kapag nagsampan na akong kaso, huminto ako. Ang pagaling ng aking ina ay posibleng malagay sa alanganin dahil sa stress. Hindi mo nilikha ang sitwasyong ito, paalala ni Ate Lena. Sila ang gumawa. Bumuo siyang dokumentasyon para sa card issuer habang nakatingin ako sa labas ng bintana sa skyline ng BGC. Mga gusali kung saan ako gumugol ng maraming taon sa PEG network. Itinataguyod ang aking pangalan bilang mapagkakatiwalaan. Gaano kabilis iyon lahat maaring maglaho. Nakvibrate ang aking telepono. Isa na namang abiso sa Instagram mula kay Bea. Isang larawan ng paglubo ng araw. Kopitang champagne sa kamay, ang karagatan sa kanyang harapan, may pumutok sa loob ko, mabilis akong nag-type. Sana sulit yang sunset. Tatawag na sa iyo ang fraud unit. Halos agad ang kanyang tugon. Hindi mo gagawin yan. Pamilya tayo. Sumulyap si Ate Lena sa aking balikat at ni-highlight ang mensahe sa kanyang tablet. Perpektong patunayang intensyon. Itago mo lahat ng komunikasyon. Huwag kang magbubura ng kahit ano. Pagbalik ko sa aking opisina, agad akong nagpatupad ng gahakbang sa seguridad. Pinalitan ko ang bawat password ng negosyo, binawi ang lahat ng access sa account, at lumikha ng gabagong protocol ng authentication. Tahimik na pinapanut ng aking office manager habang maingat kong isinasara ang lahat ng posibleng ma-access ng aking kapatid. Nang umalis ang lahat para sa tanghalian, nanatili ako nag-isa sa aking opisina,
natakbuhan ko ang aking sarili na tinatanggal ang larawan ng pamilya sa aking mesa. Si Elena sa aking pagtatapos sa kolehiyo. Kami ni Bea nung Pasko. Inilagay ko sila nang nakaharap sa isang drawer, isa-isa. Ang pattern ay lumitaw, nang may masakit na kalinawan. Ang emergency na bayad sa kotse ni Bea, 3 taon na ang nakalipas. Ang upa na hindi niya mabayaran noong nakaraang taon. Ang umiyak na tawa ni nanay tungkol sa mga buwis sa ari-arian na hindi nila nabayaran. Pelaging nagiging responsibilidad ko, pasanin kong lutasin, binuksan ko ang aking business journal at nagsulat ng may diin. Titigil na ito ngayon. Marahang kumatok si Liza bago pumasok, may dalang isang tasang kape. Baka kailangan mo nito, sabi niya, inilalagay ito sa aking mesa. Salamat. Isinara ko ang jurnal. Pwede mo bang sabihin sa team na magpapatupad tayong bagong patakaran sa telepono? Walang tawag mula sa mamiyembro ng pamilya ang dapat ay put through sa akin. Kumuha lang ng mensahe. Tumango si Liza ng walang tanong. Nandito kami para sayo, Clara. Pumasok ang aking office manager mamaya. Isinara ang pinto sa likod niya. Na-freeze na ang card. Ulat niya. At naabisuhan ko na ang ating insurance tungkol sa claim. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman kong bahagyang lumuwag ang tensyon sa aking mga balikat. Isang kalasag na nabubuo sa paligid ng aking binuo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ang pagtataksil ni Bea, nakatulog ako ng mahimbing. Ang sumunod na umaga ay nakdala ng isang abiso sa email. Sinimulan na ang pagproseso ng claim. Nag-imbestiga ang insurer. Puno ang aking telepono nga abiso. Mga hindi nasagot na tawag mula kay Bea. Mga voicemail mula kay nanay. Ang kanyang boses ay umiyak. Inaakusahan akong pagtataksil at kawalan ng habak. Ngunit naka-freeze na ang card. Sinuspinde ang access ni Bea sa resort. Gumagana ang sistema ayon sa nararapat. Nag-isa sa aking apartment ng gabing iyon, natakpuan ko ang aking sarili na nakatitik sa mga larawan ng pamilya na dinala ko mula sa opisina. Nakaharap pa rin ngayon sa drawer ng aking kwarto nang dumating ang mga luha. Tahimik sila, bumabagsak sa aking mga kamay habang nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Ang tagumpay na ito, gaano man kahalaga, ay may halaga na nagsisimula pa lang akong kalkulahin. Isa na namang Lunes ng umaga ang dumating kasabay ng tuloy-tuloy na pagpata ng ulan sa mga bintana ng aking opisina. Ang panahon ay tila angkop, isang patuloy at walang tigil na presyon na tumutugma sa mga abiso na nagliliwanag sa aking telepono. 3 hindi nasagot na tawag mula sa aking ina mula pa kaninang madaling araw. Hindi ko sila sinasagot. Sa halip ay nakatuon ako sa panukalang ng kliyente na dapat matapos bago magtanghali. Tumuno ang linya ng aking opisina. Si Liza, ang aking office manager, ay lumitaw sa aking pintuan. May pag-alala sa kanyang mukha. Nasa linya po ang nanay ninyo, sabi niya. Sinabi ko na nasa meeting kayo buong umaga, pero iginiit niyang emergency daw. Emergency. Ang salitang ginamit laban sa aking mas mabuting pag-isip sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan akong huminga, inayos ang aking likod, ay put through mo siya. Nang itaas ko ang telepono, hindi na nahintay si Elena ng aking pagbati. Sinira mo ang buhay ng patit mo. Sigaw niya, nanginginig ang boses sa galit. Dahil saan? Sa isang pagkakamali? Sa parang babayaran din naman ng insurance? Inikot ko ang aking upuan upang harapin ang bintana, pinapanood ang pag-agos ng tubig sa salamin. Ang pagnanakaw ng halos 3 milyong piso ay hindi pagkakamali na isa itong krimen, balak naman niyang bayaran. Gamit anong pera? Yung trabahong wala siya. Habang buhay siyang susundan nito, Clara. Isang criminal record. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dapat inisip niya yan bago niya sinabi sa konsyerge ng resort na i-charge lahat sa business account ng kapatid niya kung itutuloy mo ito. Sabi ni Elena,
Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong na mas malalim ang hiwa kaysa sa kanyang sigaw. Hahatiin mo ang pamilyang ito magpakailanman. Yan ba ang gusto mo? Wasakin ang nag-iisang pamilya mo dahil lang sa pera? Namatay ang linya bago ako makasagot, maingat kong ibinalik ang telepono. Bahagyang nanginginig ang aking magadaliri. Marahang kumatok si Liza. Okay ka lang, tumango ako. Pamilya lang, ganito talaga. Mamaya, habang na-scroll sa aking social media, nakita ko ang pinakabagong post ni Bea, isang sepyaton na larawan niya nung bata pa siya. Nakatayo ako sa likod niya na may mangga protektibong kamay sa kanyang manggabalikat. Ang caption ay, iniisip kung paano mas mahalaga sa mga toxic na kapamilya ang pera kaysa sa pagmamahal. Nakakalimutan yata ngang iba kung saan sila nanggaling. Ang seksyon ng komento ay puno ng sumusuportang mensahe mula sa mga kaibigan na walang alam sa kanyang ginawa. Isinara ko ang app at binuksan ang isang folder sa aking desktop na may label na para kapag nakalimutan nila. Ginawa 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng pangatlong beses, si Bea, nang hiram, pambayad ng upa. Naglalaman itong masusing dokumentasyon ng aming kasaysayan sa pananalapi. 5 taon nang hindi nabayarang utang, mga text na nangangakong magbabayad. Para sa piyansa noong nahuli ang dating kasintahan ni Bea na may mga hindi rehistradong baril sa kanyang sasakyan, isang subfolder ang naglalaman ng screenshot ng mensahe sa pagitan namin ni Elena, 3 taon na ang nakalipas. Ang aking ina, umiyak na ipinapaliwanag kung paano siya nag-chosign sa isang store credit card para kay Bea, na na-max out ito at nawala sa loob ng 3 buwan. Si Elena na nagmamakaawa sa akin na tulungan siyang magbayad ng minimum para protektahan ang kanyang credit score. Hindi ko namalayan hanggang ngayon na kalahating dekada na pala akong nag-iipon ng mga resibo na hahanda ng ebidensya para sa isang komprontasyon na hindi ko naman binala na gawin. Binuksan ko ang pinakabagong folder mga larawan mula sa social media ni Bea sa linggong sinasabi niyang tinutulungan niya ang aming ina na gumaling. Mga larawang nakatek sa mga mamahaling restaurant. Isang selfie kasama ang isang French makeup artist sa spa resort, lahat habang si Elena ay di umano'y nahihirapan sa sakit sa bahay. 1 oras ang lumipas, tumunog ang intercom. Clara, nandito ang nanay mo. Natigilan ako. Nandito si nanay, sa opisina. Opo, sagot ni Liza, maingat ang kanyang boses. Sasabihin ko po bang hindi kayo available? Tiningnan ko ang aking relo. Hindi, papasukin mo siya. Nang bumukas ang pinto, nakatayo si Elena sa may pintuan, nakasandal ng husto sa tungkot na ginagamit niya mula noong kanyang operasyon, naninigas ang kanang binti, ang mukha ay puno ng sakit o kunwari sakit. Ang kanyang gamata, nakaparehong kulay sa akin ngunit hindi sa init, ay sinuri ang aking opisina. Maganda ang lugar mo, sabi niya, na parang hindi pa siya nakapunta dito 4 na beses. Mukhang maganda ang takbong negosyo mo. Maganda sana, sabi ko, hindi siya inaalo na umupo, hanggang sa ninakaw ng sarili kong ina at kapatid ang aking pagkakakilanlan. Humabang siya pasulong, bawat hakbang ay isang madramang pag-inda. Huwag kang oa, Clara. Nakamali si Bea. Bata pa siya, 27 na siya, nay. Pinapatakbo ko na ang negosyong ito sa edad niya. Hindi lahat ay katulad mo. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa upuan sa tapat ng aking mesa. Hindi inanyayahan. May mga taong kailangan ng mas maraming oras para malaman ang mga bagay-bagay. 7 taon ng pag-alam sa mga bagay-bagay sa aking gastos ay hindi kabataan. Pagsasamantala yan. Nagsimulang mangunot ang mukha ni Elena, namumuo ang ngaluha. Bakit ang lamig mo? Kapatid mo siya. At ako ang biktima niya. Inilagay ko ang isang folder sa mesa. Ito ang ma-appointment mo sa physical therapy sa linggong nakpopos si Bea mula sa Palawan. Kinansela mo lahat maliban sa isa. Bumukas ang kanyang bibig at nagsara. Masyadong masakit. Sakit na misteryosong gumaling para makalipat kang 5 oras para sumama sa kanya.
Kinumpirmang resort ang pagdating mo, Nay, bumukas ang pinto. Si Ate Lena Reyes, ang aking abogado, ay pumasok ng may eksaktong timing na aming napakasunduan kaninang umaga. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa enerhiya, sa silid malamig na profesionalismo laban sa emosyonal na teatro ni Elena. Mrs. Santos, sabi ni Ate Lena na may magalang na tango, hindi ko alam na sasama ka sa amin ngayon. Usapin ito ang pamilya, sabi ni Elena, biglang umayos ang upo. Sa totoo lang, sagot ni Ate Lena, inilalagay ang kanyang briefcase sa gilid ng aking mesa. Ito ay isang usapin sa negosyo na kinasasangkutan ng identity theft, credit fraud, at posibleng nga kaso ng conspiracy. Lumitaw si Liza sa pintuan, may hawak na tablet. Naidokumento ko na po ang oras ng pagdating at hitsura ni Mrs. Santos, ayon sa inyong hiling, sabi niya kay Ate Lena, naka-archive na po ang footage ng security camera. Tumingin ang aking ina sa pagitan nila, unti-unting napagtatanto. Tinatrato ninyo ako na parang kriminal? Gumagawa kaming talaan, pagtatama ko sa kanya. Bawat interaksyon, bawat banta, bawat pagtatangkang manipulahin ang sitwasyon ay idinodokumento. Tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay nakpakita ng pangalan ni Mr. Ocampo, ang aking unang mentor sa negosyo ng PR, at ngayon ay isang malaking kliyente. Excuse me, sabi ko, sinasagot ito. Mr. Ocampo, salamat sa pagtawag. Ang kanyang malalim na boses ay malinaw na naririnig na alam kong naririnig ni Elena. Clara, narinig ko ang nangyari. Ang kumpanya ng anak ko ay humahawa ng mga kasong tulad nito. Ang pangalan mo ang negosyo mo sa industriyang ito. Tama ang ginagawa mo? Pagkatapos kong ibaba ang telepono, inabutan ako ni Ate Lena ang isang makapal na sobre. Tumawag ang insurance adjuster. Ibabalik nila ang buong halaga at opisyal na nilang inuri ito bilang identity theft at fraud. Tumayo si Elena, bahagyang umindayog. Ang kanyang tungkot ay biglang hindi na gaanong kailangan. Ipapakulong mo ang sarili mong kapatid, ang sarili mong ina. Nirerepaso na en opisina en piskal ang file. Mahinahong sabi ni Ate Lena. Wala na ito sa kamay ni Clara. Pakalis nila, nag-iisa akong nakaupo sa aking opisina habang ang mga anino ng hapon ay humahaba sa sahig. Sa unang pagkataon mula nang matuklasan ang post sa Instagram ni Bea, nagsimulang lumuwag ang buhol sa aking tiyan. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng walang mapanaginip ng pagkabalisa, nang hindi nagigising bawat oras upang suriin ang aking ma-account o mag-scan ng social media para sa mabagong atake. Sa umaga, tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo, direktang nakatingin sa aking sarili. Hindi ko sinira ang aking pamilya, bulong ko sa sarili, pinoprotektahan ko ang aking negosyo. 2 araw ang lumipas, ipinasa ni Liza ang isang email mula sa aming kumpanya ng seguridad sa gusali, may nagbatong itlog sa aking sasakyan makdamag. Ang footage ng seguridad ay nagpapakitang isang pamilyar na sasakyan. Ang may yuping chamarong kasintahan ni Bea na may dekal ngang watawat ng Pilipinas sa likurang bintana. Idinakdak ni Ate Lena ang footage sa kanyang lumalaking file. Kailangan natin nga kamera sa bahay mo, sabi niya. Nag-eskalate sila. Nang gabing iyon, isang teknisyan ang nag-install ng isang doorbell camera at mga motion sensor sa paligid ng aking apartment. Pinanot ko siyang magtrabaho, iniisip kung gaano kabilis naging bagong normal sa akin ang seguridad. Si Ate Lena ay nahanda ang isang temporary protective order, handa ng isampa kung kinakailangan. Ang lahat ng komunikasyon ay naka-archive, lahat ng social media ay dokumentado. Makalipas ang hating gabi, tumunog ang aking telepono na may alerto, may tao sa aking pintuan. Sa screen ng aking laptop, ipinapakita ng security camera feed si Bea na nakatayo sa aking pintuan. Ang kanyang maskara ay tumulo na parang itim na ilog sa kanyang mapisngi. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mabilis na ponytail.
Bigla siyang nakmukhang mas bata. Mas katulad ng kapatid na tinulungan ko sa kanyang unang heartbreak kaysa sa babaeng nagnakaw ng aking pakakakilanlan. Nag-vibrate ang aking telepono sa mapapasok na text. Please kausapin mo naman ako, kaya kong ipaliwanag lahat. Huwag mong gawin to, Clara, please. Sa pamamagitan ng camera feed, nakikita ko ang kanyang kasintahan na naghihintay sa kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Umaandar ang makina. Ang mga headlight ay tumatagos sa kadiliman. Itinaas ni Bea ang kanyang kamay upang kumatok muli, mas mariin sa pagkakataong ito. Ang kanyang mukha ay napakita ng isang hikbi na kahit sa malabong night vision feed ay makikita. Ang aking daliri ay nakatapat sa alarm button sa aking security app. Isang pindot at magti-trigger ang system na aalertuhan ang kumpanya ng seguridad at ang pulisya sa isang hindi gustong bisita. Isang pindot at wala nang balikan mula sa anumang linya na malapit na nating tawirin. Pamilya o negosyo, kapatid o CEO, kumatok muli si Bea, mas malakas, ginawa ko na ang aking desisyon. Ang pulang ilawng security camera ay patuloy na kumikislap habang pinapanood ko ang pagbabago ng mukha ni Bea sa screen ng aking telepono. Ang kanyang maskara ay nagsimulang tumulo, maitim na guhit na dumungis sa kanyang namumulang pisngi. Sa likod niya, ang ilaw sa beranda ay nagbigay ng matalim na anino sa mga katangiang dating inakala kong salamin ngang sa akin. Ngayon ay para siyang isang estranghero. Clara, please, pakiusap niya. Ang kanyang boses ay parang lata sa speaker ng doorbell. Buksan mo lang ang pinto, kailangan nating mag-usap. Huminga akong malalim, ang ngatagubilin ni Ate. Lena ay paulit-ulit sa aking isipan na parang isang mantra. I record lahat, huwag umamin ng anuman. Panatilihin ang pisikal na distansya. Ang kamera ay naisave na ang interaksyong ito sa cloud storage na inayos ni Ate. Lena, hindi kita maaring kausapin habang may aktibong investigasyon sa Pandaraya. Sabi ko, ang boses ko'y mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Anumang komunikasyon ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Tamang proseso? Tumaas ngang isang oktaba ang boses ni Bea. Kapatid mo ako. Hindi natin kailangan ng proseso sa pagitan natin. Hindi ito personal. Sagot ko, ang nga salita'y kakaiba ngunit tama sa aking dila. Ito ay proteksyon sa negosyo. Pumasok sa eksena ang kanyang kasintahan, ang mukha'y galit. Si Marco, iyon ang pangalan niya. Ang siyang kumumbinsi sa kanya na karapat-dapat siya sa mas magagandang bagay, anuman ang magbayad nito. Makinig ka, sigaw niya. Yumuko patungo sa kamera. Iniwan mo kaming walang-wala. Naintindihan mo ba yun? Nilok kaming ang resort sa aming kuwarto. Kinailangan naming manghiram ngang pera para makauwi. Ganyan ang nangyayari kapag gumamit kang mapanlinlang na paraan ng pagbabayad. Sabi ko, ang daliri nakatapat sa emergency button sa aking telepono. Mapanlinlang. Mapait ang tawa ni Bea. Binigay sa akin ni nanay ang card. Pinahiya mo ako sa harap ngang lahat sa resort na yun. Pinaampake kami ngang manager sa harap ngang ibang nga bisita. Nanatili akong tahimik. Hinahayaan ang recording na makuha ang bawat salita. Nainggit ka lang. Sa wakas ay mayroon akong magandang bagay, sabi niya habang umagos ang luha. Habang naktatago ka sa iyong opisina at nagpapakamatay sa trabaho, ako sa wakas ay nabubuhay. Yan ba ang problema mo? Bago ako makasagot, sumugot si Marco sa pinto. Ang kanyang kamao ay tumama sa matibay na kahoy. Ang epekto ay umaling-awngaw sa aking pasukan. Buksan mo tong pinto. Pinindot ko ang emergency call button nang walang pag-alinlangan. Naabisuhan na ang magpulis, sabi ko ng mahinahon. Iminumungkahi kong umalis na kayo sa aking ari-arian. Nagpatuloy ang pagkalampag. Ang mukha ni Marco ay isang maskarang galit. Tumalikod ako sa screen, ang likod ay nakasandal sa pader. At dumulas hanggang sa maupo ako sa malamig na sahig. Nanginginig ang aking makamay, ngunit matatag ang aking determinasyon. 14 na minuto ang lumipas.
Ang kumikislap na asul at pulang ilaw ay nakpinta sa mga dingding ng aking sala. Sa pamamagitan ng security feed, pinanut ko ang dalawang opisyal na lumapit kina Bea at Marco na nasa aking beranda pa rin. Isang opisyal ang nakipag-usap sa kanila habang ang isa ay kumatok sa aking pinto. Binuksan ko ito ng sapat lang upang ipakita ang aking mukha. Opisyal, salamat sa pagdating. Tumango ang babaeng opisyal, may hawak ng notepad. Miss Santos, ako si Officer Daniels. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari dito ngayong gabi? Sa loob ngang 20 minuto, nakapagayin ako ngang opisyal na ulat, na-download ang footage ng seguridad sa email ng opisyal at nalaman ang isang bagay na nagpadala ng pangingini sa aking gulugot. Ang kasintahan ng kapatid mo ay may naunang kaso para sa pananakit at paninirang puri, tahimik na sabi ni Officer Daniels. Idadagdag namin ito sa ulat. Gusto mo bang kumuhang temporary protective order? Opo, sabi ko nang walang pag-aalinlangan, inihanda ng aking abogado ang mga papeles. Nang gabing iyon, hindi tumigil sa pag-vibrate ang aking telepono. Mga text mula sa mga kamag-anak na hindi ko nakausap sa loob ngang ilang buwan, ang ilan ay kumakampi bago pa man malaman ang buong kuwento. Tita Patricia, dapat nun patinuruan ng leksyon yang batang yan. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tito Robert, ang problema NG pamilya. Dapat sa pamilya lang, Clara. Masyado mo nang pinalaki ito. Nag-scroll ako sa Facebook upang makita ang mga malalayong pinsan na halos hindi ko kilala, na nagbabahagi ngang mga misteryosong post tungkol sa pang-abusong pinansyal at katapatan sa pamilya. Ang pahinang aking kumpanya, gayunpaman, ay nakukuwentong ibang istorya. Ang mga kasamahan ay naktipon, nag-iwan ng mga sumusuportang komento at nagbabahagi ng mga post tungkol sa integridad sa negosyo. Si Liza ang na-coordinate ng buong tugon nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Ang nga opisyal na papeles ay inihain kay Bea sa kanyang apartment kinaumagahan. Pagsapit ng hapon, tumatawag na si Elena. Sinira mo ang kapatid mo, humahagulgol siya sa telepono. Ito ba talaga ang gusto mo? Hindi ko ito ginawa, nay. Ginawa ito ni Bea, at tinulungan mo siya. Nakamali siya. Nakamali ang matao. Tinapos ko ang tawag at bumalik sa trabaho, inilubog ang sarili sa mga presentation ng kliyente hanggang sa muling tumunog ang aking doorbell ng gabing iyon. Ipinakita ngang security fit si Bea na mag-isa sa pagkakataong ito, mas tuwid ang tayo, ang galit ay pumalit sa mga luha. Binuksan ko ang intercom, ano yun? Sisirain mo ang sarili mong kapatid dahil sa pera? Tanong niya. Ang boses ay sapat na matalas para makasugat. Ang tanong ay nanatili sa hangin bago ko natakpuan ang aking sagot, ang katotohanang hindi ko may pahayag hanggang ngayon. Hindi ito tungkol sa pera, sa wakas ay sinabi ko, ito ay tungkol sa aking pangalan at sa karapatang humindi. May kumislap sa kanyang mukha pakilala, marahil, sa isang hangganan na hindi pa niya naranasan mula sa akin noon. Umalis siya ng walang anumang salita. Nang gabing iyon, lumitaw ang unang lamat sa pagitan aking mga kalaban. Tinawagan ni Elena si Bea habang nasa linya ako. Isang three-way na pag-usap na hindi ko sinang-ayunan ngunit hindi ko tinapos. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganun kalaki ang pera? Iba ang boses ni Elena, mas matigas, mapang-akusa. Alam mong magbabakasyon ako? Sagot ni Bea. Hindi isang 3 milyong pisong bakasyon. Ibinaba ko ang telepono. Hinahayaan silang labanan ang kanilang sariling laban sa unang pagkakataon. Kinaumagahan ay nakdala ng isang formal na liham mula sa aking kumpanya ng insurance. Nagsimula na ang proseso ng civil recovery laban kay Bea. Hiwalay, kinumpirma ni Ati. Lena na nirerepaso ngang opisina ng piskal ang kaso sa ilalim ngang Identity Theft at Access Device Fraud Statutes. Alas, 2:17 ngang umaga, isang email ang dumating mula sa account ni Bea. Please i-drop mo na. Babayaran kita pabalik. Kaya kong magbayad ng paunti-unti. Please, Clara.
Naghintay ako hanggang umaga bago sumagot. Bayaran mo ang insurance company. Sila na ang may-ari ngang utang ngayon. Makalipas ang 1 oras, dumating ang tugon ni Elena. Anong klaseng ana ang sumisira sa kanyang pamilya para lang patunayan ang isang punto? Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko si Ate Lena. Kung makikipagtulungan ang aking ina sa investigasyon, maari ba nating hindi siya isama sa mga criminal referral? Kung aaminin niya na ibinigay niya ang card ng walang pahintulot at magpapatoto kung kinakailangan. Possible, sagot ni Ate Lena. Bakit? Nagdadalawang isip ka ba? Hindi, sabi ko, nagulat sa sarili kung gaano ako katiyak. Madiskarteng pag-isip. Nang tumawag ang lokal na business journal ng hapong iyon, humihingi ngang komento tungkol sa isang kilalang lokal na negosyante na naksampang nga kaso ngang pandaraya laban sa isang miyembrong pamilya. Itinuro ko sila sa PR team na binuo ko para mismo sa layuning ito. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang makita ang nakakainis na post sa Instagram na iyon, nakatulog ako ng mahimbing nang walang buhol ng pagkabalisa na pumipilipit sa aking tiyan. Walang mga panaginip ngang pakalunot sa mga papeles o mga akusasyon ng pamilya. Dumating ang umaga na may sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aking kwarto. Tumayo ako sa harap ngang salamin, tuwid ang balikat, at sinabi ang nga salita ngayon ay totoo. Hindi ako biktima. Nagtatakda ako ang isang halimbawa. Ang diaryo ay nakapatong sa aking mesa na parang isang bomba. Babay sa Maynila. Kinasuhan matapos gamitin ang business credit card ng kapatid para sa bakasyon sa isla. Sabi ngang headline, hindi nabanggit ang pangalan ko ngunit hindi mahalaga. Sa makakaunay na komunidad ng negosyo sa Maynila, alam ngang lahat. Buong umaga nang tumutunog ang aking telepono sa mga text mula sa mga kasamahan. Ang ilan ay sumusuporta, ang iba ay hindi comfortable na mausisa. Humigop akong kape, sinusuri ang artikulo. Ang masalitang tulad ng pandaraya, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at pagtataksil ng pamilya ay lumulukso sa akin. Nakuhang reporter na makakuhang isang kwote mula kay Bea. Ito ay isang pribadong usapin ng pamilya na pinalaki lang ng husto. Walang banggit tungkol sa halos 3 milyong pisong ginastos niya na nakpapanggap na ako. Kumatok si Liza sa pinto ng aking opisina. Nasa linya rin po ang pinsan ninyong si Daniel, pangatlong miyembro ng pamilya ngayong araw. Sabihin mong nasa meeting ako. Bumalik ako sa aking computer, kung saan ko sinusubaybayan ang epekto. Ang Instagram account ni Bea na dating puno nga kopitangan champagne at mga selfie sa yate ay naglaho na. Ang kanyang Facebook din, na parabang ang pagbura sa kanyang digital footprint ay maaring magbura sa kanyang ginawa. Nag-vibrate ang aking telepono na may text mula sa isang tiyahin na hindi ko nakausap sa loob ng maraming taon. Ang problema ng pamilya ay dapat manatiling pribado. Nakakamali ka ng malaki. Naipadala na ang mga flying monkeys. Ganyan ang tawag sa kanila ni Ate Lena kahapon. Ang mga kamaanak na bigla na lang lumilitaw kapag may sumasalungat sa herarkiya ng pamilya. Susubukan kanilang kausapin, babala niya. Manatiling matatag. Muling tumunog ang telepono ng aking opisina. Numerong aking ina. Hinayaan kong mapunta ito sa voicemail, ngunit agad na pinakinggan. Clara Reyes. Ang kanyang boses ay punong emosyon. Ang partikular na timpla nga pagkadismaya at pagmamanipula na pinino niya sa paglipas ngang nga taon. Kailangan mong bawiin ang nga kasong ito. Hindi na makakabawi ang kapatid mo dito. Yan ba ang gusto mo? Wasakin ang buhay ni Bea dahil sa isang pagkakamali? Tawagan mo ako kaagad. Binura ko ang mensahe. Sa loob ng 3 araw, tumanggi si Elena na dumalo sa kanyang nga appointment sa physical therapy. Ang kanyang pinakabagong anyong ng protesta. Tumawag kahapon ang rehab center. Nag-alala. Inayos ko ang transportasyon direkta sa kanyang nga sesyon na nilalampasan ang kanyang pangangailangang i-schedule ang mga ito mismo. Nakping ang aking personal na email.
Mula sa kasintahan ni Bea, isang lalaking 2 beses ko pa lang nakilala. Subject line, mga sikreto ngang pamilya. Ang mensahe ay 2 pangungusap. Sa tingin mo ba gusto mong lumabas ito sa publiko? May makuwento ako tungkol sa pamilya mo na magiging magandang headline. Ipinasa ko ito kay Ate Lena. Idinagdag ito sa aming lumalaking file NG panliligalig. Ang paunang pakdinik ay nakatakda sa susunod na linggo at bawat desperadong pagtatangka na paatrasin ako ay nagpapatibay lamang sa aking determinasyon. Isang abiso ang lumitaw sa aking screen. Isang bagong review sa Google para sa Santos PR Communications. Isang bituin. Hindi profesional at mapagiganting manggawi sa negosyo. Hindi irerekomenda. Ipinos ang isang blankong profile na ginawa kahapon. Muling tumunok ang telepono sa aking mesa. Si Ate Lena, tumawag ang investigador ng insurance. Sabi niya nang walang pasakalye. Nakakita sila ng ebidensya na hindi ito ang unang pagkakataon ni Bea. Humikpit ang hawak ko sa telepono. Anong ibig mong sabihin? May mga naunang pagtatangka na i-access ang iyong mga account, 3 tinanggihang transaksyon sa iyong business debit card noong nakaraang taon. Mga pagtatangka sa cash advance. At isang aplikasyon para sa isang store credit card. Sa iyong pangalan na na-flag ng fraud department. Sumikip ang aking tiyan. Hindi ko alam ang alinman dito. Nirerepaso na ang opisina ang piskal ang lahat. Pinag-aralan nila ang mga karagdagang kaso batay sa pattern ng pag-uugali. Bahagyang lumambot ang boses ni Ate Lena. Clara, mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Handa ka ba para diyan? Sa isang sandali, kumislap ang pagdududa. Masyado na ba itong malayo? Ang mga kasong kriminal. Ang pagkakalantat sa publiko. Ang pagkasira ng pamilya na hindi nagagaling. Pagkatapos ay naalala ko ang pagwawalang bahala ni Elena. Kailangan lang ni Bea ng pahinga. May matagumpay ka namang negosyo. Na parabang ang aking tagumpay ay isang yaman na maaring paknakawan sa halip na isang bagay na binuo ko sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho. Handa ako, sabi ko kay Ate Lena. Matatag ang aking boses. Hindi ito kailanman tungkol lang sa pera. Sa araw ng komprontasyon, mas maliit ang courtroom kaysa sa inaasahan ko. Mas madilim ang makahoy na pader. Inayos ko ang aking charcoal suit na maingat na pinili sa tulong ni Liza. Profesional. Marangal. Walang anumang magarbo na maaring ituring na mapagiganti. Nakaupo si Bea sa kabilang pasilyo kasama ang kanyang abogado, isang panyo ang hawak sa kanyang nanginginik na mga kamay. Nakasuot siyang isang maputlang asul na damit na nagpapamukha sa kanyang mas bata, mas mahina. Bahagyang kumalat ang kanyang maskara, na parabang umiyak siya ngunit sinusubukang hindi masira ang kanyang makeup. Ang kinakalkulang biktima. Ang aming ina ay nakaupo sa likuran niya, mahigpit ang panga, tumatangging tumingin sa aking direksyon. Pumasok ang hukom, isang babaeng nasa 60s na may salamin na may pila na rim at isang ekspresyon na nagpapahiwatig na nakita na niya ang bawat anyong drama ng pamilya na possible. Maikling sinuri niya ang file pagkatapos ay tumingala. Miss Santos, sabi niya sa akin bilang nagrereklamo. Gusto mo bang magbigayng pahayag? Tumayo ako. Nararamdaman ang bigat ng bawat mata sa courtroom. Sumikip ang aking lalamunan, ngunit itinuloy ko ito. Kagalang-galang na hukom, hindi po ako nandito para magiganti. Nandito po ako para bawiin ang aking pangalan. Lumabas ang mga salita ng malinaw at sinusukat. Kumuha po akong credit card para sa mga gastusin sa medical ng aking ina kasunod ng operasyon sa tuhod. Sa halip, ginamit itong aking kapatid para pondohan ang isang marangyang bakasyon. Sadyang nakpanggap bilang ako sa nga staff ng resort at gumastos ng halos 3 milyong piso sa proseso. Ipinaliwanag ko ang layunin ng card, ang pagtataksil sa tiwala
ang gulat ng pagkatuklas. Sa bawat salita, lumalakas ang aking boses. Nang matapos ako, ipinakita ni Ate Lena ang aming ebidensya, ang timeline ng nga transaksyon na nagpapakita ng premeditasyon, ang nga email ng konsiyerge na nagpapatunay na ipinakilala ni Bea ang kanyang sarili bilang ako, ma-post sa Instagram na natatata ng kanyang intention at kaalaman, ma-text message na nagpapatunay na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ang pinakamatinding ebidensya ay ang makasalungat na pahayag na aking inatungkol sa pahintulot. Unay, sinasabing may pahintulot siyang ibigay kay Bea ang card, pagkatapos ay inamin na alam niyang para lamang sa mga gastusing medical ang card. Nakikinig ang hukom, paminsan-minsan ay nagsusulat, nang matapos ang presentasyon ng ebidensya, tinanggal niya ang kanyang salamin. Ms. Bea Santos, tumayo po kayo. Tumayo si Bea, nanginginig ang ibabang labi. Inuutusan ng korte ang buong pagbabayad sa kumpanya ng insurance sa halagang 14,800,000. Magsisilbi kang 36 na buwan ng probasyon at kukumpletuhin ang sapilitang pagpapayo sa pang-aabuso sa kredito. Sa panahong ito, ipinagbabawal sa iyo na magbukas ngang anumang bagong linyang kredito ng walang paaprubang korte. Hindi natitinag ang tingin ng hukom. Ang tiwalang pamilya ay isang sagradong responsibilidad. Nilabak mo ang tiwalang iyon ng paulit-ulit at may kalkulasyon. Sineseryoso ang korte ang mga ganitong paglabag. Paglabas namin sa courtroom, dumaan si Bea sa tabi ko sa pasilyo. Masaya ka na, bulong niya, ang boses niya'y hungkag. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mata, nakikita ang nasa likod ng maluha ng maskara hanggang sa entitlement sa ilalim. Hindi, kalmadong sagot ko, malaya ako. Sa likuran niya, nakatayo si Elena na nanigas. Tahimik na mga luha ang umaagos sa kanyang mukha habang sa wakas ay natanto niya ang katotohanan. Ang kapangyarihang hawak nila ni Bea sa akin sa pamamagitan ng pagkakasala at obligasyon ay nawasak na. Ilang magkamag-anak na dumating upang suportahan si Bea ay nanonot, nakbabago ang kanilang mga ekspresyon habang nasasaksihan nila ang resulta. Pagbabako sa mga hagdan ng courthouse patungo sa maliwanag na sikat ng araw sa Makati, naramdaman kong gumaan ang bigat sa aking mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, huminga ako ng isang buo at malalim na hininga. Ang hangin ay parang isang bagay na nakalimutan ko. Kalayaan. 3 buwan ang nabago sa Santos PR mula sa isang larangan ng digmaan patungo sa isang santuaryo. Tiningnan ni Clara ang kanyang opisina na ngayon ay naliligo sa liwanag ng umaga na tumatagos sa mga bagong bintana. Iba ang hiningangang espasyo. Ang nga dingding ay pininturahan ng maputlang berde sa halip na kulaing korporasyon. Ang kanyang nga parangal ay sinamahan na ngayon ng manaka-frame na testimonya ng kliyente. Paglago, hindi lang kaligtasan. Kumpirmado na po sina Lisa at Thompson para sa alas 11, anunsyo ni Liza, naglalagayng kape sa mesa ni Clara. Excited sila sa integrity campaign. Dati kinakatakutan ko ang mga malalaking healthcare account, pag-amin ni Clara. Ngayon pakiramdam ko ay ito na ang tamang hamon. Ang pulong ng staff kaninang umaga ay puno ng layunin. 10 mukha sa halip na 4. Malinaw na mga hangganan na itinatak sa handbook ng empleyado. Ang mayaman ng kumpanya ay mananatili sa loob ng kumpanya. Bawat bagong hire ay pumirma sa pakilala sa mga pananggalang sa pananalapi na ipinatupad ni Clara. 2 pag-aproba para sa mga gastos na higit sa alaba 250,000, mga automatikong alerto para sa mga hindi pangkaraniwang pattern ng paggastos. Pagbalik sa kanyang opisina, hinawakan ni Clara ang kanyang telepono, nak-scroll sa mga contact. Sina Elena at Bea ay nanatili sa kanyang address book ngunit may simpleng designation sa tabing bawat pangalan, blocked. Wala nang mga tawag sa alas. 2 umaga tungkol sa katapatan sa pamilya. Walang mga umiyak na voicemail na iginigiit.
Ang pamilya ay nangangahulugan ng pagpapatawad. Ang katahimikan ay nakakabingi sa simula, pagkatapos ay payapa, ngayon ay normal na lang. Tumunog ang kanyang computer na may abiso sa email mula sa isang business journal. Hiling para sa panayam, paano protektahan ang iyong negosyo ang pamilya mula sa Pandaraya Podcast. Ngumiti si Clara. Ang panayam sa podcast ay magiging kanyang pangatlong pampublikong pagsasalita mula nung kaso sa korte. Ibinalik ngang insurer ang buong ilahan 400,000. Sa halip na ibalik ito sa mga gastos sa pagpapatakbo, lumekha siyang isang hindi inaasahang bagay isang microgrant fund para sa mga biktima ng pang-abusong pinansyal sa pamilya. Tumawag kahapon ang unang nakatanggap. Iniulat ni Ati Lena nung nakaraang linggo sa tanghalian. Katulad na sitwasyon, inubos nga kapatid na lalaki ang nga account na kanilang ina. Sinisi ang kapatid na babae ng iulat niya ito. Nakalapak ang journal ni Clara sa kanyang mesa, nakikita ang entry kagabi. Napakamalan kong pag-ibig ang pagbibigay lugot sa iba. Suporta ang pagiging enabler. Responsibilidad ang pagkakasala. Ang sulat kamay ay naging mas matatag habang nakpapatuloy ang entry. Hindi tulad ng nanginginig na sulat mula sa maunang madilim na araw. Hinawakan niya ang manipis na pilak na pulsera sa kanyang pulso na may pasadyang ukit na CSR, hindi magarbo, isang tahimik na paalala lamang, ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pagpili. Kahapon, pinahintulutan niya ang huling bayad para sa physical therapy ni Elena. Karamihan ay sakop ngang insurance, ngunit si Clara ang nagbayad ng natitira ng hindi nakpapakilala. Hindi siya dadalo sa mga sesyon hindi na mula pa noong araw sa korte ngunit may mga responsibilidad na lumalampas sa galit. Ang mga plano sa Pasko ngayon ay kasama ang hapunan kasama ang pamilya ni Liza sa halip na sa kanya piniling pamilya, tawag dito ni Liza. Mga bagong tradisyon na nabuo sa paligid ng katapatan at mga pinagsasaluhang halaga sa halip na mga sapilitang ugnayan ng dugo. Ang Financial Literacy Workshop noong nakaraang buwan ay nagdala ng hindi inaasahang pagaling ng isang dalaga ang lumapit pagkatapos. Ang mga magulang ko po ay patuloy na humihingi ng puhunan paggamin niya. Sabi nila ay pagsuporta daw sa pamilya. Kinuha ni Clara ang kanyang card. Isinulat sa likod. Ang negosyo mo ay hindi ATM ng pamilya mo. Tumawag ang babae kinabukasan. Handa ng magtakda ng gahangganan. Pag-uwi ng gabing iyon, nakita ni Clara ang kanyang refleksyon sa isang storefront sa BGC. Tuwid ang mga balikat, malinaw ang mga mata. 3 buwan na ang nakalipas. Pagkakasala, lamang ang makikita niyang nakatingin pabalik. Pagtawid sa kalsada, nakita niya si Elena na naghihintay sa kabilang kanto. Naktama ang kanilang mga mata sandali. Tumango si Clara ng isang beses pakilala. Hindi imbitasyon. Ibinalik ni Elena ang kilos bago nakbago ang ilaw at pinahiwalay sila ng mataw. Ang pagpapatawad ay hindi muling pagsasama, naisip ni Clara habang nakpapatuloy pawi. Ito ay paglaya. Ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon, ang nakakabigat na responsibilidad para sa kaligayahan ng lahat maliban sa kanyang sarili, ay sa wakas ay nawala na sa halip nito. Ang gaan ng pagpili. Ang kalayaan ng gahangganan, ang tahimik na kumpiyansa ng pagmamay-ari ng kanyang pangalan. Ako si Clara Reyes Santos, naisip niya habang binubuksan ang pinto ng kanyang apartment, at ang pangalan ko ay sa akin lamang.